May it be your will before you, Lord our God, that no mistake should happen through us, and that we should not stumble in the matter of Torah law, and that our friends will be happy with us, and that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in the matter of Torah law, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncover our eyes, and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable before you, Lord, my rock and my Redeemer. Amen. Ikaw akong itinuha, Adonai ni Abraham, isa akong hakong, ang balaod mo akong giyak, na akong makakatong kanimo. Ikaw akong gihigugma, Adonai ni Abraham, isa akong hakong, ang balaod mo ang giyak, niini kinabuhi. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Ikaw lang akong simahon, Adonai ni Abraham, isa akong hakong, ang balaod mo mao'y giya, sa dalan sa pagkinabuhi. Ikaw lang akong lupuan, Adonai ni Abraham, isa akong hakong, walay lain gawas kanimo. Ikaw lang, ug ikaw Hashem. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Baruch Adonai Elohai Israel, Hashem dayon ka sa kanunay. Okay, good evening po sa lahat, no? Gandang gabi po. Before we go to the proper topic po, no, I would like to answer a question, no, na dumating po sa akin kaninang umaga. And hindi ko po papangalanan kung kanino, kasi po yung tanong niya is actually very valid question po. No, very valid question po. So kung may aambag din po kayo, no, mga kapatiran, you're welcome po na magbigay po din ng kani-kanyang ano po, okay, plus, ano ko muna ha, para mas maayos yung ano. Okay.
Dali lang. Okay. Kanina umaga po no, nagising po ako sa isang tanong. Bago ako pumunta doon sa pinuntahan ko, wherein maybe tonight is my last night no in this hotel. Then tomorrow, balik na ako ng Davao City. So expected po, hindi po ako makakapag-live bukas na umaga. And the prayer for the deceased no is i-pronounce ko po Saturday morning po during Torah study. So yung mga leaders po natin no, automatic po yan no. Kapag ka nasa biyahe po ako bukas so resulta po ng lakad to follow up po kasi nag-uusap-usap na po sila. Nag-uusap-usap na po. Marami na kami masyadong napag-usapan. Then, nag-uusap-usap po sila. So, expected po kapag kami resolution na maabot po yung mga tao nagtawag, balik po ako for the final po sa kanila. Okay? So, ito pong tanong na to is actually very valid question, no? Ano ko muna yung tanong nasaan na yun. Okay. Kailangan kong hanapin. Okay, ito na. Okay, ganang gabi sa ating lahat, no? Ito ako diretso sa mga Okay, ito po yung tanong. Okay. Actually, this question was raised to me this morning po. Kaya lang, hindi ko papangalanan yung nagtanong. Then, hindi po ito tanong ng isang tao lang po. Kundi tanong po ito ng marami. Kaya ganito po ang tanong. Ilang hinanap ko. Okay, ito. So, hi Yong. Yeah, hi Brother Yong. Oh, good evening. Gabi pa pala itong tanong na ito. Hindi ko lang nakita kanina kasi walang signal masyado dito. Okay, nakakapag-live lang po ako kasi bayad po ako sa hotel. O bayad po ako 100. Isang oras at kalahati. Wala kasi silang dito. Ayaw nila magbigay ng kasi hihina daw yung nila. Files nila. So, bayad ako dito. So, ito nga, ang tanong, what does Judaism say? Ano po daw masasabi dun sa Judaism at sa Noahide? Kapag yung isang magulang po is nag-demand ng obligation dun sa mga anak patungkol po dun sa kanilang utang. So, actually, gusto ko sanang sagutin. Kaya lang, baka mag-trigger ba na maging dahilan na gawing rason para magkaroon po ng friction doon sa family. Ayoko po ng ganun. Gusto ko po siyang sagutin, pero in a very general way. Doon po para sa lahat. No? So, ang problema is yung obligasyon, yung inoobliga yung anak doon sa utang. Ano daw masasabi nito sa Judaism at saka sa sa Noahide. Then, to the point na yung utang daw is unreasonable. Na yung mga utang pero para sa iyaha, yung utang na yun is reasonable. Kaya ganito po yan. Magiging reasonable po ang isang pag-utang kapag ka nangangailangan ka po. Tapos wala ka talagang ibang mapuntahan kundi ang umutang, then reasonable po yan siya. Pero kapag ka umutang ka, tapos pasyal-pasyal mo lang, o tapos bili mo lang ng mga gamit na hindi maganda, that is very unreasonable para mag-utang. Yung hindi mo naman kailangan tapos mag-utang ka. Pero kung may plano ka, may pag-aanuhan ka dun sa inutang mo, o mo ba dun sa tindahan, or ibili mo ba ng pagkain, that is reasonable. O kasi nga, saan naman sila pupunta? Kung paano kung nagkulang talaga. So, reasonable po yan. Ngayon, hanggang saan po ang extent ng anak sa pagbabayad ng utang ng magulang? Kaya ganito po yan.
ang obligasyon po ng anak is, dalawa kasi po yan babae at lalaki. Kapag ka ang lalaki ang anak, regardless kung nag-asawa man siya o hindi, obligado talaga siya sa magulang na tumulong. Kasi sinong tutulong sa magulang kung hindi po yung anak na lalaki? Kasi siya naman yung nagtatrabaho. So, regardless kung may asawa siya o wala, obligado talaga siya doon sa magulang na tumulong. Especially doon sa katandaan ng magulang. So, yung sinasabing katandaan, yung wala ng kakayahan na maghanap buhay dahil na umabot na sa point na hindi na tinatanggap sa trabaho. So, natural, samantalang nung kabataan natin, hindi naman ang magulang nagrereklamo sa pagpapalaki sa atin, di ba? Hindi naman sila nagrereklamo up to what extent na palakihin ko kayo. Hindi naman ganun, di ba? Pero yung mga anak, napakadali pong sabihin, up to what extent? Kasi sasabihin ko talaga sa inyo, itong anak, nakakatiis po ito sa magulang. Pero ang magulang, hindi po nakakatiis ng anak. Ang problema lang, kailan ba kailangan tumulong ang mga anak? So kung ang magulang may kakayahan pa, meron siyang mga asset na kinabubuhay niya, then yung mga anak is hindi siya obligado pero pwede po siyang tumulong. Kasi ang pagtulong po voluntary yan Yung obligasyon, obligado talaga yan siya. Pero ang obligasyon papasok lang kasi kapag wala nang kakayahan na maghanap buhay yung magulang. Kailan ba natin masasabi na walang kakayahan ang magulang na maghanap buhay? Kaya halimbawa, hindi na siya talaga matanggap dun sa trabaho. Nandun na po siya sa limit kung saan po hindi na siya, kahit na mag-apply pa siya, hindi na siya matanggap kasi nga sobra na po sa edad. So doon po ang tinatawag na magsisimula ang mga anak na tumulong kasi ang mga magulang wala na pong kakayahan na mabuhay doon sa sarili nila. Maasa na lang talaga doon sa mga anak. Okay? Ganito po sa lalaki yung pinag-usapan natin kanina. Sa mga babae naman, ang pagtulong ng anak is nagdepende yan, lalo na kapag may asawa. Pero kapag wala pong asawa, okay lang po yan na tumulong talaga. Anyway, wala naman siyang paggagastusan ng niya. Obligahin. Hindi obligado, pero obligahin niya yung sarili niya. Kasi nakakahiya sa kapitbahay na sasabihin na asan pala yung mga anak niyan? Nakagraduate tapos nagkahirap-hirap yung magulang. Kahiyan po yan ng mga anak. Huwag po kayong gumaya dun sa iba na tutulong lang sa magulang kung kailan nasa kabaong na. O doon mo natutulungan na kung saan pambili na lang ng kabaong ang kaya mong gawin doon sa kanya. Kasi marami pong nangyayari na ganyan Habang buhay pa yung magulang hindi nga halos makalapit, hindi nga halos umuwi. Nagkasakit, hindi nga makadalaw, na hindi nga makabigay ng pera. Pero nung namatay na, doon pa talaga magbungga-bungga talaga ng kabaong kasi nahihiya. O kasi yung mga kaopisina niya pupunta. O para saan pa yun? Huwag po ninyo hayaan na mga anak na umabot po sa point na tutulong lang sa panahon na wala na yung magulang. Kasi hindi na po nila ma-appreciate yan kahit na gaano kaganda po yan. Kahit na nag-shine pa yan dahil sa yung binili mo ginto na kabaong. O nag-flickering pa yan dahil sa ginto yung binili mo. Hindi na ma-appreciate ng patay yan. Wala nang gamit yan. Kung tutulong ka dun sa magulang mo, dapat habang buhay sila. Kasi makikita nila, ma-appreciate niya, mararamdaman niya na hindi siya nagkamali sa pag-aalaga dun sa mga anak. Hindi siya nagkamali. Although hindi obligasyon talaga ng mga anak na buhayin ang mga magulang, pero being a Pilipino po, kailangan po nating tumulong. Iba po ang obligasyon sa tumulong, sa voluntaryo na tumulong. Tama naman kasi din yung mga rason ng ibang anak na
hindi naman kami ang naghanap ng magulang, kayo naman ang naghanap ng anak. So, problema ninyo yan, paano kami papalakihin. Pero hindi namin problema kung paano namin kayo bubuhayin sa panahon ng katandaan ninyo. Although, practically, that is correct. Para dun sa mga magulang na may kakayahan. Pero paano naman dun sa mga magulang na walang-wala? Ganun ba talaga tayo tigas? O para hindian yung mga magulang sa konting panahon nila na paghingi ng tulong? Ilang panahon na lang kaya yan? Buti nga, humihingi eh. Mamaya, pag nawala yan, sa laki kayo ng iyak mo, bakit kasi nung araw hindi kita napagbigyan, patawad nanay. Gaganon-ganon na. Pero habang buhay pa, ang daming reklamo. Yes, hindi po siya obligasyon na magbayad sa utang, pero depende kasi talaga din sa utang. Ito ding magulang, kapag sa tingin hindi masyadong kailangan, huwag na talaga ding umutang. Huwag basta-basta mag-utang kung wala kang aasahan na ibabayad. Kasi hindi talaga, lalo na kapag yung anak mo babae. Although masarap magkaroon ng anak na babae kasi ang babae talaga is emotional, lalo na ang pag-uusapan is ang pagtulong doon sa magulang. Ang pinakamalakas tumulong po ang babae. So, obligasyon nating tulungan ang mga magulang doon sa mga pangangailangan nila, sa pagkain nila. Kasi siguro din, bakit nagkakautang? Siguro nagkukulang din siguro ng suporta yung mga anak. Bakit sila nagkakautang? Walang pera pambili ng bigas, walang pera pambayad ng ilaw, walang pera. Kasi isa lang yung inaasahan, yung iba, banjing-banjing lang. So, magkukulang talaga, mangungutang talaga. Pero kung yung inutang is pinasyal-pasyal lang, inaano-ano lang, binili lang ng damit, problema niya na yan. Pero kapag ginamit sa bahay, siguro nangutang talaga yan kasi kailangan nagkulang. So maybe tanungin din muna natin yung sarili natin, naging sapat din ba ang tulong ko na binigay ko sa mga magulang ko? Before magsalita ng hindi magaganda sa magulang, kasi alam po naman natin na ang swerte po or ang blessing na galing kay God is nakadepende po yan kung paano natin dinadala yung magulang. Siguro tanungin po natin muna sarili natin kung naging sapat ba. Or baka kunting bigay lang, akala mo siya na nagbigay lahat. Mga anak na ganyan kasi, na nakatulong ng isang beses, hingian mo ulit, akala mo siya na bumubuhay sa'yo. So, tanungin natin ng mga anak, naging sapat po ba ang supply o ang binibigay natin sa mga magulang para masabi natin huwag kang mangutang? Kasi hindi ko naman kayo pinababayaan, binibigyan ko naman kayo. Kung sapat yung binibigay mo na hindi sila dapat mangutang pero nangutang pa din, then ang may problema isang magulang. Pero kung nagkukulang din ang mga anak na halos hindi magbigay, kung hingiin mo, dami pang, minsan, hindi ka pa kikibuin ng ilang buwan. Dami ko kaya nakitang ganyan. Hindi kinikibo yung magulang. Kala mo kung ano nang narating. Mag-isip. Akala natin sa sarili natin is kung ano nang naabot natin. Para ganyanin yung magulang. Hindi natin inisip na kung wala ang mga magulang, wala po talaga tayo. Kung hindi sila nagtiis, kakainin na lang nila, ipapasyal na lang nila, binigay pa talaga sa atin para makabayad sa eskwela. Itutulog na lang nila, inuobliga pa nila yung sarili nila para
gumising para alagaan ka. Tapos ngayon na sila na yung alagain, dami ng reklamo, mahingan lang ng konti, wala na. Huwag po tayong ganyang mga anak. Hindi man natin obligasyon, hindi man tayo inuobliga ng batas na obligahin yung sarili natin na tumulong. Pero being a Pilipino po, meron po tayo. Hindi naman po tayo mga Amerikano na kapag bahala ka na dyan, gobyerno na bahala sa'yo. Hindi naman po ganun. Pilipino po tayo. Yung pagiging anak at pagiging magulang is hindi po yan huminto sa panahon na umabot ka na doon sa legal age. Hindi po yan humihinto. Hanggat ang anak mo tumutulong or tumatawag sa iyo ng papa, ang obligasyon ng magulang sa pag-guide sa anak is hindi po yan pwedeng mahinto kasi andyan yung anak na kailangan po ng gabay. The same way na yung mga anak hanggat ang magulang tinuturing kang anak, then karapatan din nila na sana makatikim man lang kahit papano dun sa pinagkitaan ng anak. So maybe balikan natin yung una ano nga ba nature ng utang? Saan ginamit? So nung makita mo kung saan ginamit, bakit sila kailangan bumili ng ganun? Naging sapat ba ang supply ko sa kanila o kulang-kulang talaga? Or isang beses lang ako makabigay sa 2 buwan. Tapos kung makabigay pa, dami pang reklamo, dami pang salita na maririnig yung magulang. So wag po talaga na magsasalita against sa magulang. Kung wala pong maibigay, wag nang magsalita pa ng sobra na pwedeng ikasakit ng loob ng magulang. Kasi yung magulang po talaga, hindi po yan aabot sa ganyan na posisyon kung walang naabot yan sa buhay. Hindi po yan sila Ako nga, gusto kong magkaroon ng magulang. Wala na, kasi matagal akong patay. Kaya nga naging mabait talaga ako doon sa mga matatanda. Ayoko talaga na may matanda na kung maaari lang wag magutom. Ayoko po talaga. Kasi gusto ko makabawi doon sa mga magulang ko. Pero tayo, yung iba dyan na mayroong mga magulang, mahingan lang ng konti, parang kung sila pa para ng Panginoon na huwag naman po ganyan. Dadating po tayo sa posisyon na yan. Kapag nakita ng mga anak mo na ganyan ka, ganyan din yung gagawin sa'yo. So maging mabait po tayo. Mabait na tayo sa ibang tao, dun pa sa mga magulang natin. So, pag tinanong mo, itanong mo muna, ba't ka nagkautang? Utang kasi ako, nanood ako ng sine. Maybe mag-isip yung nangutang. Bayaran talaga niya yan. Pero kung binili ng pagkain, binili ng sabon, ibig sabihin nagkulang talaga. Hindi sapat yung mga natatanggap, o kung may kita man kahit konti, hindi sapat. Kung may tulong man na natatanggap galing dun sa mga anak, hindi sapat. Kasi basic commodities yan So, hanggat maaari, tumulong. Kung walang may tulong din, ayusin yung pag-approach ng magulang. Huwag po nating hayaan na umabot pa talaga sa point na saan tayo i-question talaga natin na hanggang saan and to what extent ang pagtulong dun sa mga magulang. Huwag naman po, hindi po tayo mga Amerikano. Yung pagtulong po natin sa mga magulang, walang katapusan po yan. Walang katapusan hanggang mamatay ang magulang. Yung magulang naman, doon sa mga anak niya, kailangan maging maayos siya ng magulang up to what extent is hanggang yung mga anak is itinuturing siyang magulang. Yun po ang pagiging Pilipino. If magiging Judaism ka, tinatanong natin doon sa pagiging Judaism, iba talaga din sa Judaism. Iba talaga sa Jewish. Sa Jewish po, pag dumating ka po ng 18, so
paasawahin ka ng mga Hudyo kasi hindi ka pwedeng hindi mag-asawa. So may 3 years po yan sila ng moratorium na kailangan tulungan nila yung anak nila, pagtutulungan nila yung anak nila para mabuhay sila sa sarili. After 3 years, then parang manok ba, nahayaan na mag-ano, kung kailangan ng tulong, tulungan pa din. O ganun sa Jewish. O pagdating sa katandaan, parang Pilipino ang Jewish eh. O binibigyan, binibisita, kung ano kulang. Regardless kung ano ang source, no, na pinagkunan, bakit nagkulang, o dahil ba sa utang, so, kailangan magtanong. Basta as long as hindi lang binili ng damit, hindi lang binili ng mga kung ano-ano. Kaya nagkautang. Hanggat ang rason is pagkain, ilaw, tubig, basic commodities po yan. So, ibig sabihin wala talagang pera yan. So, huwag po tayo magtanong kung hanggang saan, up to what extent. Kasi po, insulto po yan, hindi sa mga magulang. Insulto po yan sa mga anak. Akala natin, magulang natin insulto kapag ginawa po natin yan. Hindi po. Sarili po natin, hindi insulto natin. Kasi, dahil kung may kakayahan na tayo maghanap buhay, may kakayahan ka na rin na magsalita ng hindi maganda doon sa magulang mo. That is dishonoring the parents. Dishonoring the parents po yan. So, kung may tutulong, tumulong na lang. Tapos, kung ayaw mo mangutang yung magulang mo, pagsabihan mo. Ito namang mga magulang, huwag obligahin talaga yung mga anak kasi may mga isip yan. Alam nila kung hanggang saan yung ano nila. Humingi ng tulong, yes, pero hindi po pwedeng obligahin. Na, obligasyon mo na, iba din yan. Because that is very intentional. Nangutang ka kasi may tagabayad. Mahirap po yan. Huwag po ganun. So, ang sa atin lang po, hindi naman po tayo pwede na mabigyan din siya ng yung sinasabi bang burden. Mabigat, lalo na babae. Kahit na nagtatrabaho siya, pero kailangan niya po ng permission doon sa husband niya. Kasi kung tulong siya ng tulong, kahit may trabaho siya, tapos hindi siya nagsasabi doon sa asawa niya, sa husband niya, baka pagsimulan po yan ng away sa pamilya. Sa ano niya. So kung may asawa na siya, hayaan mo siyang tumulong. Huwag obligahin. Pero yung mga anak na binata pa, sino pang tutulong doon sa mga magulang? Sa lalaki naman ng mga anak, may asawa man siya o wala, obligasyon niya po yan talaga na tumulong. Doon lang magkakaproblema sa babae kasi meron na siyang kailangan ingatan eh. Ang importante kasi na facts doon sa buhay niya is yung pamilya niya. At yung pamilya niya is actually yung asawa niya at yung mga anak niya. Yung magulang is actually magiging secondary po yan doon sa babae. Kaya nga kailangan ng permiso ng mga anak na babae na may asawa kung tutulong siya doon. Kahit na may hanap buhay siya. Maliban na lang kung meron silang agreements. So, magulang, kailangan intindihin din natin yung mga anak. Anak, kailangan intindihin din natin yung mga magulang. Huwag natin hayaan na magutom yung magulang. Kaya nagkakaganyan kasi nagkukulang yan. Kukulang yan. Hanggang hindi sapat yung binibigay natin sa magulang natin, magkakautang talaga at makakautang. So, tayo naman ang magulang, kung hindi kailangan, huwag mangutang. Utang para ibayad sa utang, ay para ka nagpakamatay dyan. Hindi yan solusyon. Ang solusyon talaga huminto. Kung may utang ka, tapos di mo mabayaran, huwag kang mangutang para ibayad. Kasi hindi talaga yan solusyon. Ang solusyon po dyan, huminto ka sa pag-utang, antayin mo kung kailan ka makabayad. Kung magreklamo siya sa barangay, din hayaan magreklamo sa barangay. Doon kayo magkakaroon po ng settlement. Pero kung mangungutang ka lang para ibayad sa utang mong iba, wala. Resulta niyan, hindi maimpas ninyong utang kasi tubo yun. So, walang ma-resolve niyan. Ang ano niya mangyayari diyan, lalaki yung utang hanggang sa madiin ka talaga doon sa utang. Wag nating rason na makakabayad man, kailangan man, wag.
ang katauhan, ang people of Hashem, ang believer of Hashem is sila yung magpapautang, hindi sila yung nangungutang. Ngayon, kung mangutang ka man, yung, alam mo na may kabayad ka. Ikaw kasi yung umutang eh. Huwag nating obligahin yung mga anak, utang ko na, ikaw bayad na. O obligasyon mo bayad sa utang. Kasi ang obligasyon ng anak is buhayin, tulungan ang mga magulang paano sila mabuhay. Hindi po para magbayad ng utang. So isipin natin mabuti. Kasi kung hindi po natin yan matimbang ng maayos, pagmumulan po yan ng away within the family. Hanggang yung ibang anak mag-iisip na lang magpakamatay dahil hindi na nila maintindihan yung kalagayan nila. Doon na naman tayo magsisisi. So, hanggat maaari, kung kailangan mag-ulam, magbawas ng gastusin, magbawas para lang hindi magkautang, magbawas. Yung hindi kailangan na tanggalin sa buhay yan. Yung mga extra curricular, yung mga ano-anong sinasalihan, yung halimbawa yung mga di ba yung hulugan ba tapos pag abot ng isang taon kukunin, hindi po kailangan yan. Pera mo din yan. So kung gusto mo mag-ipon, ikaw mismo mag-ipon. Maghahanap ka pa talaga para pambayad lang dyan o utang ka pa minsan para pambayad dyan. Mahirap po yan. So doon para sa magtanong, kailangan siguro natin mag-isip. Bakit nagkaganon yung magulang? Kailangan natin mag-isip. Bakit nagkaganon? Naging sapat ba? O yung tulong ko sa mga magulang ko? O baka bigay-bigay lang ako ng konti-konti tapos ilang beses lang din magbigay doon sa isang buwan or sa isang taon, ilang beses lang. Tapos kung makabigay, kala mo siya na yung bumubuhay. Pwede naman din na nagpapraig-praig lang yung magulang. Pwede din naman yan. Or wala lang talagang mapuntahan. Kawawa naman yung mga magulang. So, para sa mga magulang, kung maaari po lumabas po kayo sa utang. Wala pong magandang idudulot talaga yan. Sabi nila kasi may insurance. Kailangan ka talaga mag-insurance kasi nag-i-stress ka sa sarili mo eh. Binibigyan mo ng stress yung sarili mo. So, kalaunan, mamatay ka talaga dyan. So, kailangan mo talaga mag-insurance. So, kung hindi ka sasali dyan, wala kang stress. So, walang kailangan paghandaan. Nakakamatay yan, sige katagalan yan, magpakamatay yan dahil walang bayan. Kadami kaya niyan. May experiences ako niyan. Doon sa mga kakilala ko na umabot talaga sa point na nagpakamatay. Buti na lang nakita namin. Hopefully, makuha po ninyo itong na to na hanggat maaari wag po pumasok sa mga katulad na ganyan na Okay, pero kung magulang din marunong tumanaw ng bigay mo na lahat, ikaw pa sinisiraan, po consequences nun? Kaya ganito po yan. Lalo na kapag nag-asawa po yung anak. Ang magulang po is hindi po yan tumitigil sa paghahanap ng perfect na asawa or husband sa kanilang mga anak. Kaya nga advice ng mga rabbi dyan, kapag ka nag-asawa po, humiwalay po sa magulang. Kasi ang magulang talaga, nakikialam talaga yan. Kaya nga sabi ni Rabbi Yosef Mizrahi, ang buwisit, para mas madaling maintindihan, prangka-prangka to, ang buwisit sa bahay, sa pamilya, is kapag ka andyan yung magulang mo. Buti lang doon sa mga magulang na mababait talaga, hindi nakikialam. Pero doon sa magulang na nakikialam kung paano mo dadalhin yung buhay mo. Wala ka talagang peace dyan kasi maya't maya, yan ang So, Jean Aguilar, kapag ang magulang di marunong tumanaw ng bigay mo na lahat, ikaw pa, sinisiraan, consequences nun. So, maybe, ganun talaga. Kailangan talaga makisama. Kaya nga, para hindi mo ma-experience yung ganyan, kailangan hindi ka humalo or umiba ka ng bahay.
Nangyayari lang naman yung ganyan kapag ka, makikita ka ng magulang mo, andyan ka lang, kalupit bahay ka lang, kumari yung hindi mo makita, hindi mo marinig, para wala talaga kapag ka malapit po yung magulang. Wala talaga. So, kailangan kapag ka nag-asawa, humiwalay. Humiwalay talaga sa magulang. Malayo. Para wala kang marinig kasi yung magulang hindi talaga tumitigil sa Naghahanap yan ng perfect para sa anak. Naghahanap yan ng saan na ba yung pinalaki ko. So, magugulo talaga buhay. Pero hindi ibig sabihin na umiwalay ka, kalimutan na din ang magulang. Kailangan din mag-isip minsan. Ano kayang kinakain ni mama, no? Ano kayang trabaho nila? Maayos ba yung buhay nila? Kailangan mag-isip din minsan. Tapos kung may maitulong, tumulong. Pero kung wala naman, huwag ka na magsalita ng marami pa. Anyway, wala ka naman din maitulong So, unang advice para doon sa nagtanong, tanungin mo muna sarili mo kung naging sapat ba ang pagbibigay mo doon sa magulang mo para hindi sila magkautang. Kaya doon naman sa mga magulang, wag po kayong uutang kung alam niyo wala kayong pambayad. Kasi mga anak may sariling buhay yan. May sariling buhay yan sila. Huwag nating hayaan na matali yung buhay nila sa atin. Huwag hayaan matali. Kasi kapag natali yan, hindi yan makakapag-asawa na. Kasi kailangan ni mapa ni papa. Wala na. Ang looy anak, ang kawawa niyan is yung mga anak. Kawawa talaga sila. Kasi tatanda sila na hindi magkakaroon ng asawa dahil sa sakripisyo para doon sa magulang. Wala, ganun talaga Hindi nakapag-ipon. Then, ganun talaga. Mag-suffer. Kailangan tulungan na lang talaga sa bahay. Mag-asawa, magtulungan, mag-alaga ng mga kung ano-ano, o para lang mabuhay. Kung tutulong man ang mga anak, salamat. O kung hindi tumulong yung mga anak, wala tayong magagawa. Ganun talaga buhay. Pero kung obligahin mo pa, lalo po yung, para kayong manok ba na pinapalapit mo yung manok, binibigyan mo ng pagkain yung manok para lumapit, binibigyan mo ng pagkain, pero hinahabol mo naman sila. So, lalayo talaga yan. Tatakbo yan. So, imbis na maging malapit yung loob nila sa mga magulang, lalayo po yan. Okay? So, problema po yan ng mga maraming magulang. Huwag po papasok sa isang problema na alam ninyo mahirapan kayo. Huwag po kayo pumasok. So, hindi kailangan, wag. Pero kung emergency talaga, may na-hospital, may na kailangan talaga na umabot sa point na umutang, pwede naman po, valid naman po yung reason. Paano babayaran? Pwede ka humingi ng tulong dun sa anak. Kasi valid naman po yung reason. Nagkautang tayo kasi ganito, ganyan. So, nasa magandang usapan lang po yan. Kung wala ding maitulong yung anak, kasi nga, iba din ang iniisip niya, wala tayong magagawa. Anyway, ikaw naman yung nag-utang, wala talaga. Kaya, pag-isipan talaga ng magulang bago umutang po, kailangan pag-isipan kung may babayad ba siya. Kung wala, wag na talaga mag-utang kayo, magugulo, hindi lang buhay niyo, pati buhay ng mga anak. Pati relasyon ninyo, magugulo yan. Okay? So, maraming salamat po dun sa nagtanong. Sa tiwala, hindi ko po sinagot yung tanong niya kasi ayoko po pagmula ng reflection. General lang po ako, dun lang po ako sa pangkalahatan. Okay, salamat sa nagtanong. Okay, balik tayo dun sa topic, balik tayo dun sa Exodus 1, chapter 9 and 10. So, sabi po doon, he said to the people, behold, the people of children of Israel is more numerous and stronger than we. So, ang nagsabi po nito is, dali tapos naman natin to. Okay, dito na po tayo sa, kung saan ang Egyptian po, nagpaplano na po kung paano i-annihilate yung Israel. So, the Egyptian knew that God punishes people measure for measure. Alam po nila yan, na kapag ka nagkasala ang Israel, ang Hashem po,
is pinapunish po hindi lang ang Israel kundi pa even other nations no measure for measure. Meaning po, measure for measure. Kung mabigat yung kasalanan na ginawa mo, napakabigat ng katapat. Kung ano yung ginawa mo sa ibang tao, mas malala pa ang gagawin ni Hashem sa iyo dyan. So, measure for measure. So, alam po ng Egypt yan. No, na kapag ka ang Hashem po nagpunish po ng mga tao na nakagawa sa kanya ng kasalanan is measure for measure po yan. So, kung titingnan po natin sa panahon na nagkasala ang panahon ni Enosh doon kay Hashem, alam po natin ang bayad. Water po. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng flood during the time of Enosh. At alam din natin kung gaano kalaki ang flood na ginawa. 2/3 po ng creation ni Hashem. So 1/3 lang naiwan sa lupa. 2/3 ang binaha. So dami ding patay noon, panahon na yun. So nakita na kung paano ang Hashem. If ang Hashem magalit, water ang tapat. Sa panahon ni Noah, nung lahat na talaga gumagawa na ng masama, maliban na lang kay Noah at sa pamilya niya, water din ang katapat. So, tinandaan po yan ng mga tao yung mga nasa labas. Tinandaan po yan. So, kaya nagkaisa po yung Egyptian, nagpatawag po ng council meeting, kung paano nila ma-outsmart ang God. So, kalaban po nila dito hindi ang Israel, kundi ang God. Paano nila dadayain ang Hashem. So, yun nga, alam kasi ng Egypt kung ano yung history ni God kung siya magbigay po ng punishment. Alam niya, alam po nila na measure for measure. Sa panahon ng Sodom at Gomora, alam din alam din ni Parao yan, na ang Hashem kapag medyo nagkasala talaga yung tao is either tubig or fire. So, ang ginawa po ng Egyptian, paano kung patayin natin sila sa espada? So, kung pinatay po natin sila sa espada, sigurado po, ang igaganti po nito is fire. Kasi naalala nila yung kwento ng Sodom at Gomora, kung saan pinatay ng mga 4 kings, yung mga tao ng Sodom at Gomora with sword. Kung paano mag-treat ang mga Sodom at Gomora doon sa mga poor na pumupunta doon, pinapatay din nila by sword. So, kapag pumatay ka ng by sword, yan ang rason ng mga taga-Egyptian, sigurado ang katapat niyan, fire. Kasi nakita nila during the time of na fire talaga yung. So, medyo takot sila doon. Takot sila sa fire. Takot din sila sa sword. So, Hashem will enter into judgment with fire and with his sword against all mankind. So, wala pong mapupuntahan ang mga Egyptian. Kung galitin nila ang Hashem, hindi nila iaano ang Israel. Pag nagalit ang Hashem, it's either flood, it's either fire, or it's either sword. So, naisip ng mga ng mga Egyptian kasama po ng mga council niya, siguro dito tayo magkaisa yung may judgment na water. Kasi dito kapag nagkaroon sa atin ng judgment ni Hashem, na ang Hashem ng water, may promise siya sa lupa na hindi niya nababahain ang earth. So, hindi siya pwedeng magkamali. Hindi siya pwedeng mag-disobey doon sa promise niya. So, gusto nilang isahan ba? Outsmart.
Gusto ng mga Egyptian na isahan ang Hashem. May promise siya na tubig, so hindi ka pwedeng mag-judge sa amin ng tubig. Ayaw nila sa fire, ayaw nila sa sword. Ano pwede sa kanila? Nakakita sila ng medyo konting butas na okay, kung sa tubig may promise siya, so hindi tayo i-annihilate niyan through water. So doon tayo sa mga bagay na water ang judgment. So tinignan nila mula nung unang araw, panahon ni Enosh, panahon ni Noah, panahon ng Tower of Babel, kasi yun ang mga may judgment na water. Tinignan nila lahat yan. So, hindi po nila alam na ang promise ni Hashem not to judge the earth with water is not, hindi po siya, bali yung judgment na water is kung i-annihilate niya ang buong mundo. Hindi ko na gagawin yan. Yun ang promise ni Hashem. Pero hindi po siya nag-promise na hindi niya babahain ang isang lugar. Yung local by local, nation by nation, hindi po siya nag-promise ng ganyan. Ang promise niya po, hindi niya babahain ang buong mundo ulit. Doon medyo na hindi naintindihan ng Egyptian. Kaya nung gumawa ang Egyptian ng isang pagkakamali, dahil ang kasalanan na ginawa nila is may judgment na water. So nung gumawa sila ng pagkakamali, is ang punishment nila is measure by measure. Kaya sila nalunod dun sa dagat. Hindi nila akalain na ganun. Kasi yung dagat is naging tuyo na lupa eh. Naging tuyo na lupa yun. Okay? May mga tanong, may mga comment, no? Gusto ko nang sagutin ito. Yet true. Okay? Punishment was only created to exist in the absence of repentance. So, yun nga, no? Nagkaroon po ng device ang mga Egyptian para lamangan ang Hashem. Okay? Since He has a promise not to flood the earth, then siguro hindi niya tayo papatayin sa water kasi may promise na siya. So gumawa talaga sila ng pagkakamali na ikagagalit ni Hashem na ang judgment is kagaya nung unang araw na water. Hindi alam ng mga Egyptian na tatlong paraan bakit ang mundo na-judge ng water. Tatlong era. Una, in the era of Enosh, son of Seth. Pangalawa, ang dahilan po niyan is idolatry, blasphemy, murder, immoral sex. Ang 7 laws po ang dahilan doon sa panahon ni Enosh. Hindi sinusunod. Sa panahon ni Noah naman is lahat na talaga. Natuto ang mga tao paano lusutan yung laws. Kagaya ng theft. Ang theft kasi is amicable yan siya. Yan ang isa sa mga kasalanan na madali pong ayusin sa harap ng tao at sa harap ni Hashem. Madali po yung ayusin. Isauli mo lang yung ninakaw mo, kung may damage, bayaran mo ang damage at yung mga hinihinging damyos. Quits ka na po even to heavens. Doon natuto. Kasi may batas nung araw eh. Bago ka magreklamo, kailangan yung kasalanan mo sa pagnanakaw, umabot muna ng 1 coin. 1 peruta. Pagpalagay natin, 5 mangga, 1 peruta. Mura nung araw eh. 1 peso, 5 mangga. Kumuha ka, mag-pre-taste ka ng 1, 2. Paano magreklamo yung may-ari? Hindi siya pwede magreklamo kasi kailangan 5 ang kunin. Lahat ng tao ganun. Kumukuha ng 1, 2, 3. So maaagrabyado po yung nagtitinda. Nakita ni Hashem yan. Na hindi na talaga. Yung tao natuto na talagang maghanap ng paraan para hindi masubject dun sa batas. So maybe it's time for us to give the flood.
So yun, binigay ni Hashem ang flood doon sa mundo kasi hindi na talaga kaya. Sa panahon ni Enosh, andun po yung mga kasalanan pero hindi po katulad. Ginawa talaga nila, pero ito pong is parang ang Hashem na ang dinaya nila ba, panahon ni Noah. Hindi tayo ma-judge nito kasi dalawa lang yung kinuha natin. 5 pwede tayo ma-judge, pero kapag dalawa lang, hindi. So, gusto nilang isahan ang Hashem. Hindi po ang tao, although yung tao, yung babae na kinuna nila ng pagkain or dinaya nila is hindi makareklamo, pero ang Hashem po hindi tulog. Alam po ni Hashem ang intensyon ng bawat isa. Kaya nga ingat-ingat tayo dun sa pre-taste. Kasi yung pre-taste na yan, kapag lahat ng tao nagpi-pre-taste, ano pa ikakabuhay ng mga tao, puro pre-taste na yung ginawa ng tao. So, kung mag-pre-taste ka, kailangan bumili ka kahit 1/4. Respeto dun sa pre-taste mo. Para hindi maagrabyado yung tao. Hopefully po, makuha po natin yan, ha. Maliban na lang kung ang pre-taste is promotional. Pero kung nagtitinda dyan sa daan, tapos tikim ha, lahat titikim. Wala. Kawawa yung Maasim man day, bidawi, dagdagan ko ng isa hanggang nabusog yung nag-pre-taste. Nung medyo papalag na yung lipat naman siya doon sa isa. Wala. Mahirap yan. So, hindi nakita po ng Egyptian yan na magkaiba po ang sitwasyon ni Enosh at saka ni Noah. Pagdating naman dito sa Tower of Babel, iba din ang sitwasyon doon. Kasi ang sitwasyon sa Tower of Babel, they are preparing for the wrath of God. Hinahanda po nila ang sarili para sa panahon na magalit ang God, ihanda sila. So this is very intentional. Hindi po maganda yung iniisip ng mga So, kung ang kasalanan na gagawin mo is para maisahan ang Hashem, then, yung sin mo is katulad sa panahon ni Noah at sa Tower of Babel. Although, hinos talaga doon sa panahon ni Noah, pero hindi po ibig sabihin na maayos ang sa panahon ni Tower of Babel. Kasi may kaakibat din niya na punishment, which is also flood. Ginawa nila yun ng mga Egyptian. Dahil nga sa measure for measure, ang nangyari sa kanila, ayun, nalunod po sila lahat sa tubig. So, naging tubig din po ang katapat. So, hopefully nakita po natin yan na kailangan mag-isip tayo. Mag-isip tayo. Lalo na doon sa mga tao na naniningil ng mga karapatan nila pero yung mga obligasyon nila is hindi nila tinitingnan. So, okay, kung gusto talaga natin na maging maayos yung buhay, tingnan natin kung ano mga obligasyon natin sa mga magulang, sa ibang tao. Huwag natin isipin na sarili lang natin ang kasi kung wala po yan sila, wala din tayo. Buti sana kung mga Amerikano tayo na pagdating ng panahon, doon na sa home for the aged. Kawawa yung mga magulang nila. Mamamatay po ng malungkot. Hopefully po, nakuha po ninyo yung yung point ko. Okay? So, yun nga, Yun nga, na hindi po alam ng mga Egyptian na ang Hashem may promise. Pero hindi po nila tiningnan po ng mabuti. Yes, may promise na hindi na ni Hashem gagawin ulit. Pero hindi po niya pinramis na hindi siya magbibigay ng baha doon sa ibang lugar. Ang mga local lang. Hashem can arrange matters. Kaya niya pong ayusin yung mga bagay-bagay. Kasi ang promise niya lang buong mundo doon lang siya dapat magbantay. Pero He can arrange. He can arrange, Hashem can arrange
no, dun sa he can arrange matter so that they would come and fall into the waters themselves. Kagaya nung sa Tower of Babel, aakalain ba natin na ang tubig aakyat sa bukid? Kailan pa tayo nakakita ng tubig na umakyat dun sa bukid? Para lang puntahan yung mga sementeryo. Yung mga tao na namatay na, nalibing na, pinupuntahan pa talaga nila, nag-i-standby ang tubig doon. Samantalang nasa taas naman, sino ba mag-aakala na ganun yun? Kasi gumaganti po ang tubig sa ginagawa ng tao doon kay Hashem. Kaya, nung makita ni Hashem na ganun ang ginagawa ng tubig, binigyan po niya ito ng boundaries. Aakyat ka, pero hanggang dito ka lang talaga. Kung aakyat ka man, kung magkaroon man ng calamity, hanggang dito ka, hindi talaga uubusin, hindi talaga sasadyain pa yung mga tao na namatay na nandoon sa mga bukid-bukid gilibi. Aakyat talaga yung tubig nung panahon ng Tower of Babel. Tapos doon magtatambay sa sementeryo. Kasi galit na galit talaga ang nature doon sa tao. Galit na kahit patay na yung mga tao, ibinibigyan pa din niya ng suffering. Dahil gusto makaganti ng tubig para kay Hashem. Hindi kaya nangyayari sa atin ngayon. Ang nangyayari sa atin ngayon is yung kagaya kay Enosh. Kung saan nagkakaroon ng malakihang baha, pero hindi buong mundo. Nagkakaroon ng mga calamity, nagkakaroon po ng mga iba't ibang pero hindi po buong mundo. So ito po yung nasa sitwasyon natin. Kasi sa panahon ni Enosh is the same sa sitwasyon po natin ngayon. Kung saan yung mundo sa panahon ni Enosh is napuno po ng idolatry. Itong idolatry talaga. So, present yan sa panahon na to, kaya tingnan natin. Kunting ulan, baha. Although hindi, pero papatay talaga ng ilang barangay. Baha. So, yun nga, yun po ang nangyari doon sa mga Egyptian na hindi nila akalain ba na ang naisip lang nila, ang panahon lang kinuak, hindi nila naisip na merong sitwasyon sa panahon ni Enosh. Merong sitwasyon sa panahon sa Tower of Babel. Ang nakita na talaga nila na kapag ang nagalit ang Hashem is water, at ang naalala nila is yung panahon ni Noah that Hashem has promised not to flood again the earth. Yun lang ang naalala nila. Hindi nila naalala yung ibang panahon na merong flood, pero hindi po malakihan. Pero kahit hindi malakihan yan, flood pa din yan, nakakamatay yan. So, tingnan, ano nangyari sa Egypt? Dahil ginawa nila yung kasalanan, then they are punished measure by measure. So, where they were drowned and thus they received their due portion. So, nalunod po yung mga Egyptiano dahil doon sa pag-aakala nila na hindi uulanin ni Hashem. Hindi naman ulan, tubig pa din, dagat. Di patay sila lahat. Kung sana nag-isip sila. So, the Egyptian were fleeing toward. May problema pa po. Kasi during the time na tumatakbo na, humahabol na yung Egypt doon sa Israel. Ang Israel po ay nakarating na doon sa isang pangpang. Pero ang Egyptian po hindi pa po tapos. Meron pa pong papunta pa lang doon sa tubig. At lahat po ng nandun sa tubig nalunod na po. Maliban lang kay Parao. Kasi si Parao po nakapag-tisyuha. Kaya napunta siya doon sa Nineveh. Ang problema sa panahon ni Egypt is, nakita na nilang nalunod ng mga tao, pumunta pa talaga sa tubig. Kaya sabi dito sa Torah,
Egyptian were fleeing toward, dahil nasa gitna sila, gusto nilang makatakas, hindi sila makatakas. Namatay sila sa tubig. Pero yung mga taong papunta pa lang dun sa tubig is na-confuse po sila. Para silang nagulat ba na hindi na nila mapigilan yung sarili nila na papunta sila dun sa tubig. So according to the Gemara, even after the waters returned to its position, bumalik na yung dagat na naging malinaw na lahat, yung mga Egyptian, patuloy pa din sa pagpunta dun sa dagat na naging dahilan ng kanilang pagkalunod. O hindi man natin akalain na gano'n, no? Akala lang natin na nung naano sila, natabon na sila ng tubig, patay sila lahat. Hindi po pala gano'n ang nangyari. Kulang pala yung nakuha natin na kwento. Na habang tumatakbo sila, papunta doon, habol-habol ang Israel, hindi pa po tapos. Madami din masyado ang Egyptian na humahabol. So hindi pa tapos, meron pa pong papunta. Bumalik na ang tubig. Nung naging malinaw pa, na-confuse yung mga naiwan, tapos sila pa talaga ang pumunta doon sa tubig para malunod. Di ubos. So, according to the Gemara, even after the waters returned, it was the Egyptian who ran into them, and not the waters that were brought upon the Egyptian's death. Grabe ang na hinanap talaga nila yung end nila. Hinabol talaga nila yung end nila. So the Egyptians sought to harm Israel through water, and the result, God punished them through the waters of the sea. Dahil pinili nila na ang bayad doon sa kasalanan, water, sa pag-aakala na hindi sila papatayin ni Hashem through water, pero nagkamali sila. Kasi ang nakita lang nila, isang panahon ni Noah, hindi nila makita na pwede palang magbigay ng ibang paraan ang Hashem. He can arrange matters. Hashem can arrange matters. So the Midrash further describe, na nakuha ng Midrash, ang surrounding story of Parao. Yung mga nakapalibot talaga na istorya ni Parao ba? Kasi nung patapos ang malunod, naging absent na doon sa kung nasaan napunta si Parao. Basta akala natin lahat ipatay na. But a lot of lessons about the rabbis, from the rabbis, na kung saan sabi nila actually alive po si Parao. Kagaya po siya ni Kurak. O namatay si Kurak, pero hindi po siya kaagad namatay dahil nga sa nagtisyuba siya. Pero kahit nagtisyuba siya, hindi po sapat yung niya. Pero andun pa din ang kapatawaran ni Hashem. Kaya nga siya nagkaroon po siya ng portion sa Torah, the Book of Korah. Diba? Meron siyang Parshat Korah. Kasi kahit papano ay naging righteous siya kasi bumalik siya doon kay Hashem. Okay? So sabi ang mga bagay na to na nangyari sa Israel at sa Egypt is actually may tatlong tao po na nagpaplano. 3 persons were involved in the plan to persecute Diyos. Balaam, Hub, and Jethro. Although alam po natin, pero may mga sekreto po kasi ito siya na pwede po nating bigyan po ng pansin. So si Balaam, si Hub, at si Jethro. So, si Balaam is actually siya po yung nag-a-advise kay Parao to enslave the Israelites, to throw their babies into the river. So, kay Balaam po yan lahat. So, as a punishment ni Balaam, namatay po siya during the war of the Midian and Israel. So, napatay po siya doon ni Moshe. Okay? So, hindi man siya napatay ni Moshe doon sa Cush kasi nakatakas si Balaam, pero hindi po siya nakatakas during the war of Midian against Israel. So, patay po si Balaam. So, this punishment actually was measure for advising that the Israelites be killed. Kasi siya yung nag-a-advise talaga na patayin yung Israel.
Oh. So, pero sinabi din ng Midrash, that does not mean that he was killed only for the sin. Kasi marami din kasalanan si Balaam eh. Kagaya nung binigyan niya ng binigyan niya ng idea si Balak. Una, pwede mo naman akong i-hire para i-curse ang Israel. Isa siya sa nagbigay ng dahilan para magkaroon ng idea si Balak kung paano papatayin ng Israel. Hindi sila nagtagumpay doon sa offering na ginawa nila. Kasi imbis na curse ang lumabas, blessing ang lumabas. So sabi ni Balaam, hindi ito pwede. Hindi natin kaya ang Israel. Kung ganito lang gagawin natin, direkta talaga na para masira sila, hindi natin kaya. So, si Balaam din ang nag-advise. So, kung hindi natin kaya na patayin ang Israel, then, gawa natin sila ng kasalanan. Na yung sila mismo ang magkasala doon sa God nila, para ang God nila ang magpanis sa kanila. So, ano ginawa ni Balaam? He advises the kingdoms. Ikutan natin ang Israel. Magtayo tayo ng mga tent. Magtinda tayo dun sa mga labas ng tent. So yun nga, ginawa nila. Inikutan nila. So yung mga Israel naman nasa loob lang, nag-aral ng Torah, wala naman silang problema. May free water sila doon, the water of Miriam. May food sila, may mana sila everyday, may quail sila everyday, may gwardiya sila, fire of pillar, apoy sa gabi. Sa umaga naman, gwardyado sila sa Shekinah ni Hashem, sa glory of Hashem. So, walang problema. So, ang advice ni Balaam na ikutan, tapos magtinda sa labas. So, nung una, parang wala lang sa Israel. Okay, wala yan. Huwag tayo pumunta dyan, tayo dyan, makalaban yan. Nakikita ng mga Israel na mga nagtitanda doon, mga matatanda. Uy, tanda. Baka naghahanap buhay lang talaga yan. So, nasabi na yan ng ibang Israel. Baka naghahanap buhay lang yan. Let's go. Puntahan natin. Baka may magustuhan tayo doon. Bili tayo. So, yun nga. Sige sila, bili. Binentahan ng mga matanda hanggang nasanay sila. So, ngayon, biglang minahalan. So, marami ng mga Hudyo na pumunta doon. Minahalan, pagbenta. So, nung mahal na ang benta, mahal naman ito manang. Wala bang mura dyan, gaya ng dati? So, sabi naman ng mga matanda, actually meron, nasa loob. Pasukan sa loob. So, pagpasok doon, ang laki ng idol. Hindi kilala ng mga Hudyo na idol. Kasi kilala nila sila Peor, sila yung mga common idol, kilala nila. And the Jewish people know how to worship that God. Pero yung nilagay nila doon is hindi sila pamilyar na God. Ang lalaki sa loob ng tent. So sabi nila, tapos doon sa loob, merong mga nagtitinda doon, may mga tindira doon magaganda. Kaganda ang iikli ng mga damit. Iikli. Kita na yung kigol-kigol. Yung kabilang puwit. Kita na yung ng puwit, yung aping-aping ng puwit. Sexy talaga. So ito namang mga Hudyo, dahil nga sa, medyo kasi yan sila, medyo, kung sa dahil sa batas nila, meron silang kailangang mga araw na hindi sila tabihan ng asawa kasi may means yung asawa nila, mga mahigit 1-2 linggo na hindi sila pwede makatabi dun sa asawa. So medyo, medyo higal sila. Medyo sila sa sex. Gutom sa sex. Makakita lang ng ganito dito sa babae, ayun, tumatayo na yung kanila. Yun ang nila. Kaya ayaw nila makakita ng mga dito. Kaya yung damit nila hanggang dito yan. Kasi experience nila yan. Kita sila dito parang ang masarap ng tingnan. So, ang ginawa nila, dahil nga magaganda, hindi na nila nakita nila yung idol, pero nawala sa isip nila yung idol na nung makita nila dalaga.
So, explicar na sila dun sa dalaga. Sabi nila, baka pwede kang gamitin dyan. Siya nga, actually, pwede naman. Sabi nila, kaya lang, so sabi ng Hudyo, pwede man kaya. So, explicar na sila, explicar. Bali, inano ng mga Jewish yung mga babae. Pwede kung pwede, pero may condition kasi kami dyan inom muna tayo, inom. Ang problema, yung mga upuan nila doon sa tabi ng ng idol. Sabi ng mga Hudyo, hindi pwede, huwag dyan. So sabi ng mga babaeng Midian, mga okay, hindi ka naman nag-offer ng sacrifice, hindi ka naman nag-vow. So yun ang pag-aakala ng mga Hudyo na yun ang paraan lang sa pagsamba ng idol. Hindi ka naman nag-offer, hindi ka naman nag-vow. So okay lang yan. Dito lang tayo sa tabi. Hindi nila alam ng mga Hudyo na yung na yun, idol na yun is despicable. Malapit ka lang sa kanya, matamaan ka lang ng anino niya, that is already idolatry. At yung idol na yan is katulad ng mga idol natin ngayon. Kaya nga hindi tayo pwedeng matamaan ng mga anino nila kasi despicable. Hindi sinasamba ng tao. Di ba yung mga idol, mga Katoliko, hindi man nila sinasamba yan. Pero bakit naandyan yan? Kaya ang tawag sa mga na yan is despicable. Hindi sinasamba. Pero mas lala pa pala yung idolatry na naandyan. Kasi kahit anino lang, maamoy mo lang yung niya, ma-enjoy ka lang, ka-benefit ka lang doon sa ganda niya ng idol, wala na, talo ka na. Hindi nila alam na yun pala ang idol na nilagay ni Balaam. Sige, anyway, hindi naman ako yuyuko dyan, talikod lang ako. Kaya talikod nga siya, inom-inom sila, gamit siya doon sa babae. Nagkaroon ng kasalanan ng Israel. Dinala pa talaga doon sa camp. Pagdala doon sa camp, doon, thousands of, matay? 42,000 or 30,000 plus ang patay. Dahil lang doon. Mas maigi pa yung pagsamba nila sa Golden Calf. Kasi ang patay doon mula umaga hanggang gabi is actually 3,000 plus na ang patay. Kasi hinayaan na tumakbo, habulin ng mga Levites, ang maabutan nila patayin. Umabot po sa 3,000 plus ang patay. Pero doon, the time of, yung pagharap-harap nila doon sa 30,000 plus. Or mahigit pa. I don't know the exact number. Pero napakarami talaga. 24,000, yes. 24,000 po. So, hindi nila alam. So, pareho po ang kwento na yan doon kay Balaam. Hindi nila alam ba? Hindi sila kala nila lang. Okay lang. Ayun. Patay tuloy sila lahat. So, ito po ang advice ni Balaam na kaya nagkaroon po siya ng measure for measure. So, si Balaam din po ang nag-advise na itapon yung mga babies dun sa river. Si Balaam din ang nag-advise na kailangan ni Parao pumatay ng 300 children every day just to bat the blood para lang iligo ni Parao ang blood. Siya lahat ang nag-advise dyan. So, yun nga the Midrash stated that Parao himself was the first to propose action against the Diyos. Although andun si Balaam, pero nung in-advise ni Balaam yun kay Parao, si Parao din mismo ang unang nag-initiate dun sa advice ni Balaam. Sige, gawin natin. So, action kagad. So, nagkaroon po ng problema, Nagkaroon po ng problema doon sa mga advices ng mga counselor ni Parao. Kasi nga, itong si Job is hindi po umimik. Hindi man lang siya nakasalita na kahit papano, kontrahin niya yung sinasabi ni Balaam. He remained silent. So, that's why Job was punished even if his protest would have been ineffective. So,
kung nagprotesta na siya, kahit na hindi man pakinggan ni Parao, hindi effective yung pronounce niya kasi anyway, ang gusto talaga ni Parao, i-annihilate din eh. So nakahanap siya ngayon ng isang kakampi sa counselor niya. Sana man lang nagsalita si Job na kahit hindi pakinggan ni Parao, pero at least nagpakita siya ng sensitivity dun sa mga tao na nangangailangan ng tulong. So, he was punished for his silence since he could not have been sure of the futility of his protest. Kahit na hindi po siya sigurado doon sa resulta, doon sa protesta niya, is di sana kahit papano ginawa niya. Kaya, kung titingnan po natin, that the justice of Balaam's punishment is clear. Kay Balaam, klaro po yung punishment. Na kailangan mamatay siya in the hand of the number of Jews. Kasi deserve po yon na mamatay siya. Kasi obvious po ang rason ni Balaam. Pero si Job po, Job found guilty. Bakit siya naging guilty? Hindi na nga siya umimik eh. He had no part in Parao's decision. Wala siyang lahat yun, kagustuhan niya, kagustuhan ni Balaam. Although hindi siya umimik, pero ayaw din niya. Pero bakit siya din kailangan ng panisan? So Job had no part in Parao's decision. Wala po siyang alam doon. So Balaam advised and yet he was punished in a most severe way. Tingnan natin ha. Si Balaam po namatay sa kamay ni Moshe. Pero si Job is mas severe po. Mas malala ang punishment niya dahil dun sa hindi niya pag-imik. Kasi ganito po yan, naisip din kasi ni Job na useless na umimik siya dahil nga gusto din na Parao. Kaya na lang talaga din siya, hindi na lang din siya umimik kasi paano mo hihindian yung isang hari na yun din ang gusto niya mangyari. So, by concluding that it would be utterly futile to protest, dahil nga kapag nagsalita siya, baka pag-initan siya ni Parao, medyo natakot siya. Pero kahit na mag-assumption siya, kahit na merong ganong sitwasyon na delikado, then dapat he is subjective. He is he was nagkamali po talaga din siya. Nagkamali talaga si Job kasi hindi po siya nagpakita hindi siya naging sensitive po doon sa pangangailangan ng ibang tao. Kailangan po na may magdepensa. Si Jethro lang ang siging depensa, pero si Job is wala pong ginawa para makapagdepensa. That's why he subjected him to acute suffering. Mas malala po kaysa doon kay Balaam. Si Balaam namatay lang. Si Job, ayun, grabe ang suffering. Mas gustuhin pa na Job na mamatay na lang din. Pero hindi binigay sa kanya yung kamatayan as a punishment. So, umiyak, nalungkot. Nag-suffer talaga si Job. Suffer talaga siya. Despite knowing that doing so would not ease his pain, kahit na gawin niya yun, mag-suffer siya, mag-ulgool siya, maging malungkot siya, alam niya na walang maitutulong yun sa kanya. Kundi, umiyak na lang siya talaga din. So, isa po to sa lesson po, na kailangan po natin kunan talaga ng aral. Itong kay Job. Na ang lesson po dito is that tayo po, one must view another's suffering as one's own suffering. Kailangan po matuto tayong makiramdam ba doon sa pangangailangan ng ibang tao. Na hindi lang yun kung tayo yung may kakayahan, bahala ka na dyan. Tapos nakita mo talaga na kailangan talaga nila,
kailangan talaga niya, tapos ikaw magbabaliwala ka lang. So, reason po ito no, na hindi po tayo pwede talaga magpabiyak. Kasi hindi po tayo nabuhay para lang sa sarili natin. Nabuhay po tayo para sa lahat. So, kailangan lang natin na kapag ka gumawa tayo ng pagtulong doon sa ibang tao is a very inappropriate way. Tama lang din. Yung hindi din magkulang yung sarili mo, yung pamilya mo. Hindi din pwede kung nakita mo sila na nangangailangan, itulong ka na lang din ng tulong. So matutulad po tayo doon sa kakilala ko po na taga-Bangkiruhan na dahil nga sabi ng Biblia tumulong doon sa mga nangangailangan, nagkaroon siya ng karinderya, ayun, lahat po ng nagugutom sa daan, pinakain niya po. Hanggang sa na-bankrupt. Nung mabankrupt na, wala pong lumingon sa kanila kahit na isa. Lahat ng mga tinulungan nila, wala lumingon. So, sinong kawawa? Kaya nga, merong in a very appropriate way. Yung tama lang. Yung hindi ka magkulang sa pagtulong mo, baka ikaw naman yung magkulang. So kung magkukulang ka, unahin mo yung sarili mo. Tulungan mo muna yung sarili mo. Pwede ka mag-separate, yung hindi ka hindi ka maagrabyado. So ito naman si Jethro, ang ginawa ni Jethro, lumayas. Kasi object siya ng object kay Parao. Dahil nakikita niya na si Parao hindi niya na si Jethro nakikita niya na hindi na nagugustuhan ni Parao yung sinasabi ni Jethro, natakot na din si Jethro. Tumakas siya. So yun po no ang kwento natin, dala-dala niya yung yung staff ni Moshe na sapphire. So kaya nung makita niya si Moshe doon sa kanila after 50 years, after 40 years, kasi 40 years si Moshe doon sa Cush, naging hari siya doon Nung tumakas din si Moshe doon sa Egypt, kasi si Moshe tumakas din, kasi nakapatay siya ng sundalo so tumakas siya, naging hari siya doon sa Cush for 40 years. So, nung lumaki na ang anak ni Cush, na si Nimrod, binigay niya ang kingship doon kay Nimrod kasi siya karapat-dapat na maging king. So, diretso siya doon sa Midian. Nung dumating sa Midian, medyo natakot din si Jethro. Kasi baka isumbong siya ni Mose na nandyan pala siya sa Midian. So, ginawa ni Jethro, kinulong siya doon sa dungeon. 10 years siya na kinulong. Doon po nagsimula kung bakit nagkaroon siya ng asawa na Tsipura, nagkaroon po ng anak na si Gershom at si Eliezer. Hanggang sa nakabalik si Moshe, inutusan ni Hashem doon sa Israel. Pero iniwan yung asawa kasi sabi ni Aaron, hindi po pwedeng magdala ka Mose ng biktima doon sa Egypt. Kasama kasi ni Moshe, si Tsipura at saka yung dalawang anak niya nung bumalik sila sa nadaanan nila si Aaron. So nung dumaan sila kay Aaron, sinabihan, talaga lang, liligtas mo ang Israel pero may dala kang biktima. Di naisip ni Moshe ba? Sabi ni Moshe, pag nakapasok ito doon sa Egypt, biktima na din to sa Egypt. Hindi na ito makakalabas. So yun, hiniwalay niya si Tsipura. Iyak naman si Tsipura, walang magawa, hiniwalay yan So uwi sila doon sa Midian. So si Moshe lang ang lumiretso. So nakita lang sila ulit ni Tsipura at ng mga anak niya. Nakita lang sila ulit ni Moshe sa panahon na nakatawid na sila sa Yamsuf, doon sa Sea of Reeds. Naging asawa ulit ni Mose si Tsipura. Although bawal po sa isang Levites or sa isang pari na asawahin ang iniwan ng ibang tao kasi iniwan ni Mose yan So kung pari siya, hindi siya dapat mag-asawa ulit kay Tsipura. Bawal po yun sa Torah. Pero dahil sa nalaman niya na hindi na sa kanya ang pagkapare, kundi napunta doon kay Aaron kasi reklamo siya ng reklamo Hashem, bakit ako yung inutusan mo? Samantalang hindi naman ako marunong magsalita. Hindi ako marunong magsalita.
So nagkaroon pa ng issue, bakit daw si Moshe hindi marunong magsalita. O di ba, naikwento ko din sa inyo yan nung araw, na ang dahilan po bakit si Moshe hindi marunong salita, kasi naukok po yung dila niya, matras. O kasi nung maliit pa siya, nasa paanan siya ni Parao. Dito nakaupo po siya. Tapos pilit niyang inaagaw yung corona. Nung nakita ng mga counselor yan, yung inaagaw ni Moshe yung corona at sinusuot niya doon sa sarili niya, nagsabi yung mga counselor niya, Moshe, Parao, parang iyan ata ang aagaw sa ano mo. Parang siya ata yung sinasabi ng prophecy na aagaw sa corona mo. Inaagaw ni Moshe. So, yun. Nag-advise yung mga counselor na patayin si Moshe, maliban kay Jethro. Si Hub naman, hindi nag-advise. Silent lang din siya. Si Balaam, sige, advise, patayin yan. So, nakaayon din yung ibang council. So, ang ginawa naman ni Jethro, wag. Bata lang yan. Walang alam yan. O kung gusto mo, subukan natin kung may alam ba talaga. So, paano? Sabi ni Jethro, maglagay ka ng isang diamond sa harap niya at maglagay ka din ng apoy. Kapag ka ang dinampot ni Moshe is yung diamond, ibig sabihin, alam niya kung anong ginagawa niya. Pero kapag ka ang dinampot ni Moshe is ang apoy, is ibig sabihin, wala talagang alam yung mga batang yan. So, inosente siya doon sa pagkuha sa corona. So, inarap dalawa. So, ngayon, alam ni Moshe ano ang mahalaga. Pinulot niya ang diamond. Ang kaso, tinapik ng anghel. So, nung tinapik ng anghel, doon napunta ang kamay niya sa apoy. Natural, parang tayo ba, kapag ka medyo nasaktan yung kamay, ginagano natin. Di ba? So, si Moshe, nung mahawakan niya yung apoy, diretso sa bibig. Kaya yung dila niya naupo kasi napaso doon sa apoy. Tayo nga, di ba, nung araw, doon tayo nagdudumi sa mga damuhan. Di ba, yung mga natin, mga damo, dahon ng damo, hindi natin maiwasan na minsan mahawakan yung dumi. Yung dumi natin, mahawakan natin. So, ginagawa po natin, pasensya na po doon sa makain na. So, ang hinawakan po natin is, amuyin pa talaga. Nung maamoy natin na iba yung amoy, tinataktak natin, pinupunas. Nagkataon na natama doon sa isang kahoy, pag ganun. Masakit. Minsan nakalimutan natin na marumi pala yun, diretso natin sa bibig. Di ba, may ugali tayo na ganun? Ganon din si Moshe, nung mapulot niyang apoy diretso sa bibig, ayun. Ayun dila niya umuko kasi napaso sa paga ng apoy. Yun po ang kwento bakit hindi marunong si Moshe. Reklamo siya ng reklamo. Bakit ako Hashem? Bakit? Sige, bibigyan kita ng assistant. Si Aaron. So, ang pagkapare po, binigay doon kay Aaron. So, hindi na siya pare. Pwede niya nang asawahin ulit si Zipporah. Kaya, nagkabalikan sila that time na nakalabas sila na Egypt. Okay? So, yun nga, si Hub, nagkaroon ng punishment, samantalang si Jethro actually nagkaroon ng reward. Dahil si Jethro lang ang tanging tao na naging counselor nung araw sa panahon ni Parao. Kaya nabigyan po siya ng reward. At sabi po, his descendants merited to sit in the chamber of hewn stone in the temple members. So naging member po ng Sanhedrin. This reward, itong reward po sa mga anak ni Jethro is yung pagiging judges ng Sanhedrin. And this reward is measure for measure dahil doon sa ginawa ni Jethro. Hindi kaya madali na upos ka ng upos kagustuhan ng hari. Nalalagay kaya sa langanin yung buhay mo. Kaya nabigyan din ng malaking din si Jethro. Na yung mga anak niya is naging proper counsel. Na yung descendants ni Jethro is naging membro po ng Sanhedrin, which offers counsel of Israel.
So hopefully po nakuha po ninyo no yung kunting kwento natin ngayong gabi. Mapulutan po natin ng aral na hindi po natin kailangan maging makasarili. Hindi man natin kayang tulungan lahat, pero ang importante po, tumulong tayo. Be sensitive for the needs of others. So hanggang dito lang po, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study halls, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life in the world to come, and they run to the pit of destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked, because you have said, "The Lord is my shelter," and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. Achalti et Adonai otabakesh shifti bevet Adonai kol yemet hayai achashalti et Adonai otabakesh shifti bevet Adonai kol yemet hayai Noah